Kangaroo Court na yan. Di ba? Injustice Committee and Kangaroo Court. Asar na asar sila dahil hindi na lang napatin Dahil meron hong karapatan si BP Sara na hindi umatin, lalong-lalo na kung kayo rin naman ang maglilitis at kukuha ng probable cause. So this, in my long time of practice, ngayon ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Pinalagpas po ng mga supporters ni Duterte, no? Kita nyo, pati mga supporters Inggit kayo kasi wala kayong supporters. Dahil kung may supporter ka, hindi ka sana paaso-aso ng ganyan. Participate dun kung wala ang respondent, hindi rin naman kami makapag-test ng credibility through cross-examination dun sa mga witnesses na present. Thirdly, and I think that this is another important point that we haven't really discussed fully. For example, if the Vice President actually attended those hearings, as you know, they presented certain witnesses like Mr. Ramil Madriaga, AMLAC, etc. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Akala ba namin tapos na? Akala ba namin ipapasa nyo na? Bakit ang dami nyo pang paandar? At ang dami niyong sinasabi, dyan. Ipasa nyo na kayo, ipapasa nyo para masimula na. Ito na naman ang banat nila at wala silang katigil-tigil. Mayroon pa silang mga opening remark, opening statement. Alam nyo naman, itong mga nandito, ito yung talagang gustong-gusto ma-impeach si BP Sara. So alamin natin yan at pasok natin, may banat na naman si Au-Au. Oo. Ka-interview lang niya. Hindi natin alam kung talagang araw-arawin nyo na lang kaya ipapa-interview nyo. At siyempre, ang pagtatanggol ni Atty. Powa kay BP Sara, kung bakit hindi haharap si BP Sara kung sakasakaling mayroong pagdinig sa impeachment o magiging impeachment trial court yung Senado. Mayroong pagkakataon na hindi atin, may pagkakataon na atin, yan ang malalaman natin. At walang katigil-tigil si Au-Au. Ito, supalpalin natin itong mga to. Wala rin itong mga katigil-tigil Hindi na tayong naabot sa mga nakaraang linggo. Today, we share a quiet sense of accomplishment as we recognize and honor the distance we have traveled since we first began. Saksi tayong lahat. Marami tayong pinagdaanan. Nako. Our very first hearing was on March 2. Kayo lang ang maraming pinagdaanan kasi marami kayong gustong pagdaanan. Ayaw nyo magsitigil. Sa mga banat nyo na yan. Unang-una, yung Tuadcom at yung una pa. Iyon, kayo. Ang dami nyo. Ang dami nyo nagtutulong-tulong pero hindi kayo umuusad. Diba? Ito mga ito, walang katigil-tigil. Meron ng mga ibang congressman nga ayaw na Parang, pinapaalis na yung mga pangalan dito sa impeachment laban kay BP Sara pero sila talagang naninindigan. Naninindigan talaga kasi nga, takot sila ma-back to you pagdating ng 2028. Lalong-lalo na ito. May utang na 8 million. Sabi ni BP Sara, magbayad ka muna ng utang mo bago ka magngangaw-ngaw laban sa akin. Hindi pala marunong magbayad ito ng utang, sabi ni BP Sara Diba? Established sufficiency in form. Nako, paulit-ulit kayo. Sumunod ang March 4. Noong nakaraan, sinabi nyo na may sufficiency in ground, sufficiency in form. Bakit ngayon inuubos nyo lang yung budget ng bayan? Inuubos nyo ang pondo ng bayan. Dahil wala kayong magawa, kundi alam mo ito ginagawa nila, popularidad para sa pagtakbo. Without paying diba? Airtime pay. Nagsasalita sila diyan, libre, wala silang binabayad sa mga kung anong mga network. Kala mo naman ibibida nila yung mga pinagagawa nila laban kay BP Sara.
Hindi nito alam mga ito, nasisira lang ang mga pangalan nila. For sufficiency in substance. At Ulit-ulit. sa puntong yun, we ask the Vice President to file her answer. And she did. At ang nakapirma, 16 na abogado, 16 lawyers. Pero ang answer na isinumite, halos 10 pages lamang. Hindi kayo sasagutin dyan at hindi haharap si BP Sara dyan kasi, kangaroo court yan, sabi ni Aling Ledesma. Oo, alam nyo na. Alam ni BP Sara ang ginagawa sa kanya at gagawin sa kanya dyan kung sakaling aaten sa dyan. Kaya hindi nyo napatin. Pumuti man ang mata nyo, hindi nyo makikita si BP Sara na haharap dyan. Kaya doon kayo naggalit na galit dahil hindi nyo nagisa sa kangaroo court na yan. Diba? Injustice Committee and Kangaroo Court. Asar na asar sila dahil hindi na lang napatin Dahil meron hong karapatan si BP Sara na hindi umatin. Lalong-lalo na kung kayo rin naman ang maglilitis at kukuha ng probable cause. Wala naman kayo ibang ginawa, di ba? Kundi batikusin Kayo na rin ang nag-file ng complaint, kayo na rin ang nagkukuha ng ebidensya, kayo rin naghalongkat ng ebidensya ninyo, kuno. At nakatutok lang sa mga technicalities, sa mga paligoy-ligoy, bagay na ikinagulat ng marami dahil sa totoo lang, hindi naman yon ang hinahanap natin. Kayo lang naghahanap. Taong bayan ang gusto, magtrabaho kayo ng maayos. Huwag kayong gumawa ng pamumulitika. Diba? Ganun lang kasimple. Kung halimbawa, meron kayong hinahanap, tigilan nyo na. Dahil hindi nakakatulong sa sambayan ng Pilipino. Pag-ukulan mo ng pansin yung distrito mo. Yun. Doon mo ibuhos yung mali-malitang sinasabi. Kasi ang nangyayari ngayon mga kasama, parang sila ay kongresista, sila rin ang gusto magpabagsak sa BP. Kasi may mga pangarap yung mga amo nito Ang nakakagulat, ngayon, yung amo nila parang gusto nang kumampi kay BP Sara kasi parang nagbabakbakan yun nagbabakbakan na yung dalawang magpinsan. Ano ngayon kalalabasan na yan? Iyak kayo pagdating ng It araw. was an answer that really just avoided the questions. Kaya naman, noong March 18, we determined that the complaints allege sufficient grounds for impeachment. Ayan na nga, paulit-ulit kayo kung meron na kayong ground. Dapat ngayon pa lang, pinagbotohan nyo na sa plenaryo. Yan, dami nyo pang pasakali. Nuubos nyo ang kaba ng bayan. Magkano naman kaya ginastos dyan? Magkano naman kaya ang pera binudget dito sa kanilang mga pasakali na ito? Kasi kung gusto nyo ngayon pa lang, pwede na. Hindi yung gagawa pa kayo ng kwento dyan at sasabihin nyo na hindi umatin. Kailangan umatin. Tigil nyo na. Wala na kayong mga, lalong-lalo na yung mga bumabanat at babanat pa lang. Alamin natin ano pa yung mga pasakali nito. Lalo na to. Yun ang pinaka-importanting detalye dyan. Ang alin? Yun lang po, Madam Chair. I so Can you move. formalize? Okay. There's a motion to insert in the discussion of confidential fund in the articles of impeachment the phrase upon instruction of the Vice President. Second. The same has been seconded by the Honorable Zamora. Is there any objection? Hearing none, the motion to add is granted. Madam Chair, Yan The na, yan na Honorable siya. J. Suarez. insofar as we have acted on all the proposed amendments of our colleagues, Tandaan nyo yung mga pagmumukha nito sa distrito nyo. Ito si Panoy. Itong piling si Tamora. Ito Chuchu. Tsaka yun siya, hindi ko kilala yan At halos lahat ng nandyan, yung mga nakaupo dyan, tandaan nyo yung pagmumukha. Hindi na siguro mananalo yan pagdating ng 2028. At sinabi na rin ni Kati Binag yan, lahat ng mga nakapangalan at bumoto sa impeachment ni BP Sara,
Mag-ngilay-ngilay kayo. Mag-isip-isip kayo. Bakit? Iba-blacklist kayo. At hindi na kayo makakatikim ng boto dito sa religious group na ito. Again, I move for the approval of the committee report, the attached resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President Sara Z. Duterte as amended. So moved, Madam Chair. Second, Madam Chair. There is a motion to approve the committee report with the attached resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President as amended. The same has been seconded. Is there any Madam objection? Walang objection dyan. Maniwala ka sa akin. Pupukpok yan. Pero anyway, gano'n naman ang pupuntahan yan eh. Doon din ang pupuntahan. Pero sabi nga natin, doon hindi kayo natakot sa sinabi ni Ms. Cathy Binag na yung mga pumirma dyan at nag-yes sa impeachment ni BP Sara ay hindi na makakatikim. Never na makatikim yan. Maniwala kayo sa akin. Iba-blacklist na yan. Sabi ni Ms. Cathy Binag. So ipasok natin ito. Si Au-Au bumanat na naman. Walang katigil-tigil. At puro kasinungalingan na naman ang sinasabi dito. Pa-interview dito, pa-interview doon. Mukhang napapadalas ang interview natin Mukhang napapadalas nata ang interview ni Au-Au Mukhang parang may humahatak sa kanyang tumakbo. Pero kahit anong gawin mo, mama, hindi ka mananalo. Sa kalokohan nga, talo ka eh. Diba? Natalo to sa kalokohan, tumakbo ng mayor, di siya pinapansin. Dito pa, sa national, tatakbo ka, agoy-agoy-agoy naman. Magtigil. Inyong reklamo noon, sir? Nag-file po ako ng plunder case laban kay Digong noong 2016. Bunga nga ng mga bank accounts na discover ko at naibigay sa akin. Puro hearsay. So yan, kita natin bilyon-bilyon yung mga pumasok sa kanya. Tapos nung una, ang hinala ko rito ay ito yung galing sa korupsyon sa City Hall kasi Kita nyo, hinala lang pala. Hinala mo lang pala kasi. Masyado ka mapagawa ng kwento eh. Hinala mo lang pala yan, tapos ginawa mo chismis ngayon. Ginawa mo statement mo. Yan na ngayon ang pinangahawakan mo laban sa mga Duterte. Hinala mo lang pala. Lahat pala ng mga sinasabi nito laban sa mga Duterte ay puro katanghisip. Puro hinala lang pala. Dahil hindi pinaburan, hindi pinagbigyan ni Tatay Digong noong 2016 na maging Vice President niya, maging Vice President ni Tatay Digong, eto na nangyari. Nagtanim na ng galit ang mama, lumabas ang pangil. At ginawa na ng kwento ang mga Duterte. Kakaawa ka, boy. noong panahon na yon, meron na ring findings yung COA regarding yung mga ghost employees. So yun po ang sinama ko, no? In-attach ko as evidence yung bank accounts na dokumento na binigay sa akin. Alam niya yung binigay daw sa kanya na bank accounts. Tinatanggi nga. Di ba ng BPI? At noong 2024, itinatanggi rin ng AMLA kung saan nga nanggaling itong mga pinagkukuha ni Trilling na ipinasa dyan na ebidensya. So, nakakapagtaka, sa kakapalan ng mukha ng mama na ito, nakukuha pang humarap sa media. Diba? Wag ka, sabi ni Atty. Neil. Bumubuo na sila ng kaso laban dito. Au-au. Baka sa 2028, hindi ka namin makita ha. Baka yung kasigasigan mong lumabas ngayon, baka sa 2028, pag upo ni Bibi Sara, hindi namin maramdaman yung presensya mo. Kaya nga sabi niya, kailangan ang si BP Sara ay mapabagsak ngayon 2026 dahil kung hindi, tapos na. Takot sila eh. Kaya po, at dun sa investigasyon ng ombudsman ni Carandang, ay sinabi niya na parehas itong mga contents na itong nakuha ko at nung nakuha nila mula sa AMLAC. Sabi niya, nakakuha na naman ng kakampi ito. Yung dati raw na yung sinibak ni Tatay Digong. Ewan ko sinibak ni Tatay Digong yung Carandang na yon.
O ngayon yan ang kukunin na lang ngayon kakampi na naman. Ito mapansin lang pansin nyo ba? Ito mga kinukuha ni Bangag na mga kaalyado niya, kung hindi mga siraulo, may toyo sa utak. Pansinin nyo? Yung palang attorney, ano pa pangalan? Attorney Tungigag. Marami palang marami palang mga bagay-bagay na maaasar ka. May mga banta pala yun doon sa isang mama. At doon sa, ano bang video yun? Merong lumabas na video eh. Patungkol yung kay former Senator Manny Pacquiao. Pansinin nyo lahat ng mga pinagkukuha nito ni Ngagba, puro may daspalanghado. Kung hindi merong background ng mga nakikita nyo ba? Yung spokesperson. Kita nyo, may something. Tapos ngayon, yung naiskandalo na nagano kay Kuya Jason nagbigay ng warrant of arrest. Ngayon, ito pala may sasabihin ako sa inyo. Yung warrant of arrest pala ni Kuya Jason ay nagkamali, umamin na ho yung judge na nagkamali sila. Nako, ano yung pinagmamalaki? Nitong mga ito na no bail daw, no bail. Wala, nagkamali lang yung judge. Ibabalik natin, ipapakita muna natin dito. Sabay ibabalik natin yung video dito sa papakita ko lang sa inyo nagkamali kasi yung judge eh. Tsaka yung niyayabang nila na mabubulok sa kulungan si Kuya Jason nagkakamali ho sila. Dahil yung judge na ho ang nagkamali. Kaya ang kagandahan dito, nililinaw din ni attorney. Ano ba 'yun? Takalat lang, wait lang Ito na ba 'yun? Saan na ba 'yun? Ayun. Attorney. Attorney Tolentino. Hearing, in fairness ng RTC judge natin, humingi siya ng paumanhin. Yun. So, in my long time of practice, ngayon ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jason Sa. He is presumed innocent. He has the right to due process. But despite the presumption of innocence, nakulong siya for 4 or 5 days. Until now, nasa kulungan pa. Because of sa pagkakamali. Sino ngayon nakakahiya dito? At sinasabi nila na hindi raw makakalaya dahil non-bail daw yung nagkamali pala yung judge ng RTC. So ibalik natin dito kay similar yung mga petsa tsaka yung mga amounts. Sinungaling ka. Anong similar? Palpak nga yung mga petsa tsaka yung amount eh. Yung amount na nilalatag nyo sa ebidensya, may sense. Ibig sabihin, 7,580,000 tapos may sense pa. Kung ako magdideposito, gagamitin mo utak mo pag magbibigay ka ng affidavit mo. Magdideposito ka ba ng may sense? O sentabo? At may barya? Pare-parehas. 2011, 2012, ganun ang price. Katangahan ng affidavit nila, di ba? Tuloy. Billions ang sinabi niya na pumapasok kay Digong. Mhm. Doon sa pagkabigay niya ng statement na yon, tinanggal na sa ora mismo ni Digong. Kasi nga, natutumbok na yung kalokohan niya. Kaya yun po ang background ng storya na yan. Sir, dun sa Alam mo naman yung di ba, kwento mo yan. Pero alam ng taong bayan kung ano background mo. Kaya nga hindi ka nanalo dati. Di ba? Tapos pipilitin mo si Tatay Digong, mag-vice president ka ni Tatay Digong, aruin mo. Ang sakit, no? Kasi kilala ka na.
Oh, nanggalaiti ka nung tinabla ka eh. Dapat hindi gano'n. Ang politika, isang laro yan na may mga magaling na utak. Eh, yung utak mo, tuso. Hindi ka lang pinagbigyan mag-vice president, nang-asar ka na, nang-asar ka na. Hanggang ngayon, dala-dala mo. Oo, ang sakit sa puso, ano? Nakakatulog pa kaya to sa galit kay Tatay Digong, ano? Reklamo nyong yun, tama po ba walang nangyari? Dahil po dito sa Supreme Court decision na ito, sa tingin nyo po ba, dapat ipagpatuloy yung investigasyon tungkol doon? Alam niyo, nasa ombudsman po yan. Pwede naman po nilang buksan muli. Pero sa akin, regardless na rin, kasi nasa dahig naman na eh. Kahit na ano pang mangyari doon, hindi na makakauwi yan eh. Hindi na Talaga? makakalabas ng kulungan. Talaga hindi makakalabas? Eh, wait ka lang sa 2028. Kahit hindi ho makalabas si Tatay Digong, kunwari, yan ang feeling mo, hindi makalabas si Tatay Digong. Hindi rin natutulog si BP Sara at yung mga Duterte. Alangan namang, walang mangyayari, walang magaganap. Hindi ka pagbabayarin sa mga katangahan mong ginawa. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Oo, kasi tinarantado, si Tatay Digong. Ibig sabihin, ginawa nyo ng kwento. Di ba nga, sabi ng 18 Marines ito raw ay, nagbigay ng $2 million. Sabi ng 18 Marines. Dahil lumalabas ang katunayan, katotohanan, pinipigilan nilang lumantad ang 18 Marines diyan sa Blue Ribbon. Maski sa kamera, ayaw nila pag-usapan niya. Tinutumbok nito mga hinayupak na ito, puro Duterte. At yung kritiko ng mga panggulo. Pansinin nyo, meron na ba silang napaimbestigahan na alam mong lalaban sa kanila at lalantad yung bagay-bagay? Wala pa. Kasi natatakot sila, malaman ng taong bayan yung kabahuan nila. Diba? Abangan mo lang sa 2020, di naman natatapos ang... Oo, wala pa namang natatapos na pag-uusap eh. Malay mo, pagkatapos ng pag-upo ni BP Sara, makauwi na si Tatay Digong, tapos ikaw naman ang ililipat doon. Maaari, yung pagtatraidor sa bayan, yun ang ikakaso sa inyo. Diba? Pag traidor ka sa bayan, yari ka na. Tuloy. Dahil mas mabigat po yung krimen doon. Libo-libong pinapatay niya sa mga kababayan natin. Sinungaling! Na isa pang... Sinungaling. Magtanong ka, mag-ikot ka. Anong gusto ng taong bayan? Ibalik yung panunungkulan ni Tatay Digong. Yun ang gusto ng taong bayan. Pero nagtataka kami, ano? Kahit ang dami nyo binabayaran, kahit ang dami nilang binabayaran para sirain ang mga Duterte, still strong and kicking si BP Sara at mga Duterte. Pansin nyo? Diba? At ang taong bayan ho ang nagmamahal sa mga Duterte. Kayo, kung hindi pa kayo gagawa ng eksena at walang mali-malitang pera, hindi kayo kakampihan. Asar sa inyo eh. Bakit? Kampi-kampihan ng mga durobo. Nakakaawa kayo. Diba? Nakakaawa itong mga ito. Karumal-dumal na krimen na pinalagpas po ng mga supporters ni Duterte. No? Kita nyo, pati mga supporters eh. Inggit kayo kasi wala kayong supporters. Dahil kung may supporter ka, hindi ka sana paaso-aso ng ganyan. Diba? Mananalo ka sana yung sa pangalawang pagtakbo mo ng pagka-senador. Kaso hindi nga eh. Anong nangyari? Wala. Talo. Kasi nagmistulang aw-aw. Tapos, buwaba ng lokal. Talo pa rin. Sino pa maniniwala sa'yo? Baka nga pati mga kamag-anak mo galit sa'yo dahil pangit ang mga pinagagawa mo. Gumagawa kayo ng kwento na wala namang katuturan. Lahat ng mga pinakita nilang affidavit doon, sablay. Mga date, mga lugar, yung video, yung lanang, aray ko. Kaya nga hindi na humaharap si Madriaga, sablay din eh. Nasa si Madriaga, isang beses lang hinarap, tapos wala na. Paano? Hindi makasagot, hindi maisagot kung ano yung mga tinatanong. Lahat nakakalimutan.
Kung alam mo yung mga bagay-bagay at nangyari sa buhay mo, never mo makalimutan yan. Ultimo oras, hindi mo ka makakalimutan yan. Eh, ito si Madriaga, tinanong kung kailan sila nagkakilala ni attorney, nakalimutan ko na si attorney na yun. Attorney, sino ba to? Yung sa San Sebastian, attorney. Yun na yun, si attorney. Hindi niya rin masagot. Sa Bladen, yung mga nilalabas na mga motorsiklo, asa na? Natabunan na ng kwento nyo. Paano? Maglalabas na mga ORCR, nakapangalan sa kanya, sasabihin, pinabili ni Tatay Digong at ipagagamit kay BP Sara. Sino ba tanga nun? Papibiling ka at ipapangalan mo sa'yo, unggoy? Alam nyo kapalit nun, kalayaan. Kasi mabigat pala ang kaso. Oo, nung mama. O kaya nung pinuntahan ni Au Au tsaka ni Mau Mau, ayun, nakwentuhan, nabigyan ng affidavit. Pagsagot ni Attorney Poa, ito na, the best dito. Joining us this morning is Attorney Michael Poa, the spokesperson of Vice President Sara Duterte's defense team. Attorney Poa, good morning to you. Good morning, Ms. Karen, and thank you for having us once again on Head Start. All right, the House Justice Committee reconvenes today. They will be voting on the committee report that contains the consolidated impeachment case against the Vice President. What are you expecting? Well, we're actually expecting it to be approved today, maybe subject to certain amendments. Of course, I don't want to speculate, but we're definitely expecting it to be approved today. And I think I've already heard statements that they're scheduling this to be transmitted to the plenary for voting sometime May 11, if I'm not mistaken. But of course, that's subject to change. And Anong petsa na ngayon? 4. So meron pang 7 days. Tama ba? So May 11, itatransmit na sa plenary at doon na pagboboto-botohan. Ay, magbato-bato-pick na lang kayo dyan sa Kamara o sa plenary. Sana matauhan na yung ibang kongresista na wag nang bumoto. Hindi nila makuha yung 1/3 vote. Tapos ang kwento. At mabasura na yung impeachment na yan. that's within the discretion of the House. All right. Now, you've heard, I want to ask you, certain sectors saying that there's not enough votes. Some have said there's more than enough. There's more than 106 to impeach her. What are your thoughts on this? Alam nyo, ma'am, napakahirap kasi mag-speculate because you're right, no? Just a few days ago, there were statements saying walang votes. Not enough votes at least. And then I think yesterday or 2 days ago, now they're saying that there are enough votes. Sa atin naman, whatever happens, we're just ready for it. Of course, again, we maintain our objections dito sa mga proceedings na naganap sa House Committee on Justice, with all due respect, of course, to the members of the committee. But we all know that it's all about numbers at this point. So whatever happens in plenary, we'll just be monitoring the developments and we'll react accordingly. Okay, Attorney Poa, looking back, couldn't the team have cooperated more? The results could have been different, they said, if the Vice President actually attended. She had a seat at the House Justice Committee. Does the team regret not participating completely with the proceedings? Just to answer your question directly, no, we do not regret what we did, precisely because our objections were fundamental and constitutional, no, dito sa naganap na proceedings. Now, if I can just explain further, there's always been this notion that if the Vice President showed up, she could have defended herself, etc. And in fact, we've seen at several instances, the camera pans and zooms on an empty chair, hindi ba? But then, practically speaking, number one, kung wala naman we filed a petition before the Supreme Court. We had to be consistent with our position on our objections to the conduct of these proceedings, or at least the nature or the manner it was conducted. Secondly, ngayon, let's say we were to participate, even as just a defense team, hindi naman kami makapag-participate dun kung wala ang respondent, hindi rin naman kami makapag-test ng credibility through cross-examination dun sa mga witnesses na present. Thirdly, and I think that this is another important point that we haven't really discussed fully,
For example, if the Vice President actually attended those hearings, as you know, they presented certain witnesses like Mr. Ramil Madriaga, AMLAC, etc. We were never given advance copies, no, of those reports or presentations or even the supplemental affidavit of Mr. Madriaga. Now, in that instance, after the presentation of the witness, they would now ask the Vice President to present her evidence and rebut whatever was said. But the thing is, how can we effectively rebut anything that was said on the spot without even having studied these documents? Precisely. Yun, kita mo, hindi naman pala sila pinadalhan kagad noong ng affidavit noong mga kampo ng mga ulupong. So, alamin natin yan sa mga susunod na at may balat naman bilang ng mababatas na mag-i-impeach kay BP Sara, patuloy na raw na tumataas. Kwento nyo yan Bahala kayo sa kwento nyo. Pero, alamin natin kung tutuloy pa ba yung mga sinasabi nyo. Kasi may banat na naman dito, itong si Papay, Kokey, kung ano man tawag nyo sa kanya, tumataas daw kasi ang bilang ng mga gusto ma-impeach si BP Sara. Totoo ba? Kakatawa itong mga ito. Sir, 55 votes unanimous yung boto sa committee. What does this signal and what are we expecting sa plenary? We're expecting the Vice President to be impeached next week. So yung 106 is all but certain. It's just a question of how many more votes we will get. And yung ina-expect mo namin, at the very best, mapantayin ho yung 215 votes in last year's impeachment. Baka mamaya mapahiya kayo Hindi. May nagsasabi, makukuha nila yan sa Kamara. Pero pagdating na sa Senado, hindi nga sinasabi ng Supreme Court Baka mabigla na naman sila, binabasura ng Korte Suprema itong impeachment ni BP Sara dahil nakitaan ng ground. Baka yun ang mangyari. Di ba? Hindi. Kayo, ano sa palagay nyo? Di ba? It's not the worst case because the Vice President will be impeached. It is certain. By next week, we will get the votes to impeach the Vice President. Ito mga ito, akala nyo naman, sa galing-galingan nyo, at nagmamagaling kayo, makukuha nyo na ang gusto nyo. Pero matagal na usapin pa yan. Matagal na pag-uusapan pa yung impeachment na yan. Baka maubos lang ang kaba ng bayan dahil sa pagpe-preparan nila. Kagaya nung nakaraan, bumili sila ng mga drove. Para dyan sa impeachment. Wala rin nangyari. Basura. Ito na tayo sa shoutout segment natin. Mula kay Ma'am Rowena Sangi, lagi siya nanonood sa Japan shoutout po. Otgonenun. Otgonenun nga. Ayan, Tanawan Leyte, shoutout po. Si Ma'am Otgonenun. Julia Saguyama. Ayan, lagi siyang nanonood din. Sa Japan din ata to. Richel Panyero. Richel Panerio. Yan, sa Singapore naman siya nanonood. Shoutout po sa inyo. Noreen Madel. Shoutout po. Sa Bahrain siya lagi nanonood. My Day. Nice to hear you, Kuya Goods again. Salamat po. Shoutout po sa inyo. Gina Bongolan. Bonggalon. Sorry. Lagi siyang nakantabay sa atin. Shoutout po. Virgie Baculio. Shoutout po. Sa Japan siya laging nanonood. Rayban 20. Shoutout po sa inyo. Wilma Tubio. Shoutout po sa inyo. Rogelio Nigo. Shoutout po sa inyo. Ay Ilyana Go. Shoutout po sa inyo. Helen Gibo. Shoutout po. Ayan, 2 beses natin. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mag-comment po kayo na mag-comment para mabasa natin. Eddie Taicor Jr. Shoutout po sa inyo. Connie Baez. Shoutout po. Hermondo Castro, shoutout po. Rowena Co, shoutout po sa inyo. Bong de los Santos, shoutout po. Flor de Lisa Bandala, shoutout po sa inyo. My Day, shoutout po. The Proletariat, shoutout po sa inyo. DJ Pirian, shoutout po. Dangalito Bagabison, ano daw? Dangalito Gabison, shoutout po sa inyo. USA naman siya nanonood sa atin.
At Godofredo Atienza, shoutout po sa inyo. Govin Bell, shoutout po. Tony Viaje, yan, sa Pinas siya nanonood. Shoutout po. Sandra Maman, shoutout po. Cherry Gaak, shoutout po sa inyo. At Dodi TV, shoutout po sa inyo. Ruby de la Serna, shoutout po. Aniceto Kapangpangan, shoutout po. Armando Sidro, shoutout po sa inyo. Rogelio, yun, si Rogelio, kita nyo, di ba? Belen Bondaog, shoutout po sa inyo. Rayban, shoutout po sa inyo. My Day, di ba? Nauulit natin si My Day. Pintalan, shoutout po sa inyo. Belin Bondaog, shoutout po sa inyo. Filina Dotarot, shoutout po sa inyo. Cora, shoutout po sa inyo. Wilfredo Mocha, shoutout po sa inyo. CB, shoutout po sa inyo. Virgelio Sumalinog, shoutout po sa inyo. Berna Besales, shoutout po. Junras, shoutout po. Edilito Labat, shoutout po. Maria Cherry Luna, shoutout po sa inyo. Jeric Jan Embrador, shoutout po sa inyo. Carmelita Planos, Leo Romero, Ricky Goles, shoutout po sa inyo. Frederico, shoutout po sa inyo. Jean Cervantes, shoutout po sa inyo. At yan kung umabot ka sa video natin yan damihan nyo ho ng comment para makita natin at kung saan-saan kayo lugar na nasaan na. Siyempre, para mas maganda, damihan nyo ng damihan. Meron pa dito kay Ma'am Damanusan, shoutout po sa inyo. Beth Wong, shoutout po sa inyo. Hari Jim Pangkoga. Yan ang ating na-shoutout sa ngayon. At ang ating paglalambing naman, like and share nyo yung video. Hanggang sa muli, bye-bye!